Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Miss Carol Behena! Wait lang. Ayan, so, grabe no. Ang sarap na lang kumanta para sa Panginoon. Naramdaman niyo po ba na ang sarap talaga sa presensya ng Panginoon? I want to thank our Bishop and Bamerev for giving me the opportunity na makapag-preach po ng kanyang salita ngayong gabi na to. I'm so excited. Sana ang pinaka-objective po ngayong gabi ay kung lahat ng bagay ay nagiging excelente na tayo, mas maging excelente tayo how we can worship God. So, ang objective ko, mas lalo pa po tayong ma-inlove sa Panginoon ngayong ito. Kasi I believe that if you really love God, you can do for Him anything. So, simulan na po natin to. So, we will declare, tayo po ulit tayong lahat. 1, 2, 3, go. I declare I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I declare God's favor be upon me, always wherever I go. I believe that I can do even greater things because the sovereign Holy Spirit lives in me. I submit and surrender all to you, Abba Father. Please have your way in me. Through your Son, my Lord and Savior Jesus Christ, with the communion of the sovereign Holy Spirit. Amen and amen and amen. So pwede na po tayong umupo. Maraming salamat po sa inyong lahat. May tanong po ako sa inyo. May kilala po ba kayong tao na alam niya yung small details about you? Kumbaga parang hindi mo inaasahan na alam niya yung, ay alam mo pala to, parang bigla kang kinilig sa part na yun kasi akala mo ang pagkakakilala niya lang sa'yo ay napakababaw. 'Di ba? And I believe, meron din kayo naranasan sa Panginoon na meron kang cravings na pagkain. For example, meron kang cravings na pagkain. Tapos si Lord, syempre alam niya, He is all-knowing God. And ang ginawa ng Lord ay nakatanggap ka ng pagkain na yon. 'Di ba? And sino ba naman na kapag ganun yung nangyari sa inyo, ay hindi kayo magpapasalamat sa Panginoon? 'Di ba? I believe that kung kilala niyo yung mga tao, kung may kilala kayong mga tao na sobrang in love kayo sa tao na yon, tapos ginawa niya yung isang bagay for you na wala siyang ano-ano na ginagawa niya yun sa'yo, parang ang sarap kiligin sa tao na yun, no? Parang ang sarap palalong ma-in love sa tao na yon. Pero wala pa po akong... So ngayon po, pag-uusapan po natin, I believe, sana ganun din tayo kay God, that even simple random things that we can do for Him, ay mapangiti natin siya. Kanina narinig ko si Rem kanina, sana mapangiti natin si Lord. Kasi we're so busy doing things for God, pero nakakalimutan na natin that He is our first love. That's why this evening, my title is that, Be Excellent Even in Simple Random Things. So, how to be excellent even in simple random things? Number 1, love it. Ang hirap maging excellent sa isang bagay kung hindi mo talaga mahal yung ginagawa mo. And I believe, as God, bilang Christ believer, dapat we are longing for excellency. Kasi hindi nga natin ginagawa yung isang bagay just for our sake, but for God's sake talaga. So basahin natin, you should love it. 1 Corinthians chapter 16, simula natin sa 13. Be on your guard. Sabayan niyo po ako. 1, 2, 3. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Next. Do everything in love. So napakadali para sa atin na gawin yung isang bagay kung una pa lang, minahal mo na ito. I believe naman hindi madali na gawin yung isang bagay kasi first mo pa lang gagawin yun. But I believe by the grace of God, He will give us the wisdom, the excellency
to do what He wants us to do. So we must do everything in love. Ang sabi pa dito, kanina di ba, sabi ko po sa inyo, napapangiti natin si Lord. Actually, sabi sa Word of God, the Lord inhabits the praises of His people. Natutuwa ang Panginoon every time that our worship to Him through music ay binibigay natin ng buo. And pansin niyo every time na nakakapasok ka na doon sa the most holy place, wala ka nang pakialam sa mga tao sa paligid mo. And I believe sana nag-grow tayo sa lahat na ginagawa po natin sa Panginoon. Ang sabi po dito, worship prepares your heart to receive God's Word. Ako po, testimony lang po, bakit ko po yan nilagay dyan? Kasi naranasan ko po yan. Nagde-devotion po ako, nakikinig at kumakanta po ako sa Panginoon. Umaabot po ng 1.5 to 2 hours na kumakanta lang po ako. And bago po ako nag-word. And ano po yung ginagawa nyon? Piniprepare ng Diyos yung puso ko to really receive God's Word. At nagiging rema word po sa akin lahat ng mga binibigay niya mga word, mga devotional po natin. Nagiging revelation siya sa akin. Can I be honest, my Christ the Rock family, hindi ko pa po kabisado ang buong Bible. Pero every time that God has given me His Word, I will believe in it, I have faith to receive it, and I believe that it will come to pass po sa aking buhay. So we must, wag nating ano-ano lang yung praise and worship, or wag nating sanayin niyo po ang iyong mga sarili na kumanta sa Panginoon. Nakakakanta nga tayo ng mga Furlisher. Nakakakanta nga tayo ng mga ibang kanta. Pero bakit pagdating sa Panginoon, hindi natin maibigay ang lahat? Hindi natin maibigay yung buong excellency pagdating sa Panginoon. Number 1, again, you should love it. How to be excellent, you should have. Sabi po sa Colossians chapter 3, verse 17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Sa lahat ng ginagawa mo, kapatid, iisipin mo muna na yung gagawin ko ba na to, mapapapurihan ba yung Diyos ko? Mga kapatid, iba na tayo sa tao na naging tayo before na hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. The moment na naging Christ believer ka, dapat nag-grow ka sa sarili mo. Dapat mas mahaba na yung patience mo. Dapat mas marunong ka ng magmahal. Kung malayo man yung matagal man ang pila sa jeep, you should be patient to wait na sundin yung pila, hindi yung ikaw pa yung nangunguna sumingit. Diba? So dapat, we should be, mapapapurihan, baka magkaroon ka pa ng kaaway. And alam nyo po, nasasaktan po ako mga kapatid every time na may nababalitaan ako na ang isang Kristiyano ay nai-involve sa mga issue. Hindi ko alam kung bakit, pero bakit ganun, Lord? Nadadamay ka? Kasi mahal ko nga si Lord. So parang ako, pag may nai-involve na Christian, ay pa-church pa and every Sunday, tas ganyan naman yung ugali. We should be mindful and careful sa ating pong mga buhay, especially if you believe that you bear Christ's name. Pangalawa po, sabi po dito, next, be excellent because it is your principle. Hindi ka magiging excellent kasi gusto mo lang, but because it is your principle. Ang pagiging excellence, mga kapatid, ayun yung talagang binibigay mo yung lahat para sa Panginoon. Hindi naman makikita ng mga tao, ay, ganyan, lagi siyang present sa ganito. But I believe it is God who have seen us kung ano yung ginagawa natin for Him. Si Lord lang ang totoong nakakaalam kung ano yung ginagawa natin sa Kanya. Pangalawa, how to be excellent, be patient. Sabi po sa Hebrews chapter 10, verse 35, do not lose your courage then because it brings with it great reward. Verse 36, you need to be patient. You need to be patient in order to do the will of God and receive what He promises. Hallelujah. How to be excellent? Una, love it. Pangalawa, be patient. Paano ka nga naman magiging excellent sa isang bagay kung wala kang patient? Diba? Kung wala kang patience, diba? And I believe,
Kapag ikaw yung lumalago talaga sa Panginoon, nag-grow din yung patience mo. And alam naman natin that patience is one of the fruits of the Holy Spirit. 'Di ba? Dapat yung 7 or 9 fruits of the Holy Spirit nakikita sa atin. Nakikita sa school, sa workplace, kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Hindi yun tayo pa yung nag-uumpisa ng away at issue sa mga lugar na pinupuntahan natin. So be mindful how we represent our God. So why, kung nalaman na natin how to be excellent, why you must be excellent even in simple random things? Bakit ba kailangan mo maging excellent? Bakit ba? Ano ba talaga? Number 1 is that you value the trust of God in you. Dapat, binavalue mo yung tiwala ng Panginoon sa'yo. Alam niyo po, bibigyan ko po kayo ng simpleng kasi yan lang po talaga yung pinangahawakan ko. Hindi ko na, di bali nang hindi ko ma-please yung ibang tao as long as I am pleasing God. As long as I am pleasing my great I am, I believe that He will turn things into what He wants me to do. But I believe, yung mga tao sa paligid ko na makakilala sa Kanya, yun lang po talaga pinangahawakan ko. And lagi niya sa akin sinasabi na you will not understand now, but later you will. And I believe maraming pagkakataon po sa buhay natin na yung mga pinapagawa ni Lord, hindi na natin alam kung tama pa ba to, anong gagawin ko, Lord, diba? Pero we must give. Kung pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon, dapat ganun din tayo sa Kanya, pagkatiwalaan din natin siya. So basahin po natin to. Ito pong context nito ay para sa pagiging responsible na sinulat ni Apostol Paul, para sa pagiging responsible o sa ng church. Pero basahin po muna natin sa Acts chapter 20 verse 26 to 27. So I solemnly declare to you this very day, if any of you should be lost, I am not responsible. For I have not held back from announcing to you the whole purpose of God. So keep watch over yourselves and over all the flock which the Holy Spirit has placed in your care. Be shepherds of the church of God, which He made His own through the blood of His Son. Bakit ko po binilagayan dyan yung verse na yan? Kasi for me, in my own point of view, hindi lang dyan sinasabi ni Lord, alagaan mo lang yung church. Ang revelation sa akin dyan ng Lord, alagaan mo lahat ng meron ka. Lahat ng meron ka, mga gamit mo, alagaan mo. Yung mga covenant groups mo, alagaan mo, kahit isa lang yan, dapat imit mo yan consistently. And I believe, alam niyo po, naranasan niyo po yun, yung hindi mo siya minute isang sa buong week. Parang ikaw din nang hina, di ba? Kasi hindi mo na-spread yung dapat na-spread sa kanila. But I believe, if you really believe that doing the will of God is really changing you, doing the will of God is your food. Sabi nga ng Panginoong Jesus, my food is to do the will of my Father in heaven. And sabi po dyan, so keep watch over yourselves. Dapat pala, tinitignan natin yung sarili natin. How God sees us. Dapat lagi tayo nagiging alerto. Ano na ba yung mga ginagawa ko? Gusto nating lumago sa Panginoon, pero every time na may magsasalita dito sa harap, nagpe-Facebook tayo, nagbe-messenger tayo, di ba? Parang nahahati yung focus natin. Ilang taon na tayong Kristiyano, pero hindi tayo lumalago sa patience natin. Alam niyo po, every Sunday, hindi ko alam but there's something gusto kong sabihin to, pero I believe we must value the Word of God. We believe naman na we must value the Word of God. That's why kapag may nagpipreach po sa harap, dapat binavalue natin kung ano yung marireceive natin dyan. Kasi Word of God dyan eh. Lagi tayong as sa Panginoon, Lord, give me new word. Binibigyan ka ng new word, nagpe-Facebook ka. Gusto kang kausapin ni Lord, hindi mo na marinig yung even still more small voice niya. Kasi nga, nahahati na yung attentions mo. And I believe ako po, I'm sorry to say this, my Christ the Rock family, nasasaktan po ako every time na may nakikita po ako nagpi-Facebook, every time Sunday worship.
Kasi parang hindi tayo nakikita ng preacher sa harap, pero nakikita tayo ni Lord. Nandito lang yung CCTV, pero nakikita tayo ni Lord. Sana ma-remind tayo that He is our first love. We love because God first loved us. And paano nga naman natin marireceive? Alam niyo po, lagi kong tinatanong kay Lord, Lord, bakit ako? Alam niyo po, lagi sagot ni Lord, kasi ikaw yung willing. Marami na akong time na gusto kong tumigil sa kung ano yung gusto kong gawin. Pero every time na i-remind ako ng Lord na, ikaw yung willing eh. I am in the business of changing lives. Don't compare yourself to other people. Kung meron silang ginagawa na makakapagpayaman sa mga, do it. Hayaan mo sila. Meron akong plano para sa'yo. Diba? And I believe God's plan for us is greater than our plans. Sabi po dito, sa Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with this much. And alam niyo po, sa entire life na nag-work po ako, pinaglaban ko po talaga yung tithes and offering ko. Sabi ko, Lord, mas maganda nang masanay ako na binibigay ko yung eto para sa'yo. Kesa makita ako o mag-disobey ako sa Kanya. Kasi ayoko talaga mag-disobey sa Kanya. Kasi alam ko yung consequences ng disobedience sa Panginoon. Damay ang family natin. So kaya, isa rin yun sa ano ko, kung gusto ko nang tumigil sa Panginoon, hindi pwede. Kasi nga, madadama yung family ko. But and most and foremost, I'm doing those things because I love God. And hindi ko lang siya basta binibigay. Mamaya makikita niyo po. Hindi ko lang siya basta binibigay. So sabi po dito, if you believe that God chose you, choose Him too. Mga kapatid, pinili ka na eh. Alam mo na nga na pinili ka eh. Kaya ka nga nandito eh. Piliin mo naman siya. Piliin mo naman siya. Hindi lang kung kailan mo siya gustong piliin. Do simple random things na magpapangiti sa Panginoon. Alam niyo po, meron akong me time. Yung me time ko na yung pag nagpaalam ako kay Lamaring Lou, sabi ko magmi-me time ako. Gusto ko talaga mag-isa lang ako. Kasi doon ako nire-recharge ng Lord. Doon ako nakaka-receive ng word niya. And I believe, okay naman na may kasama ka, di ba? Pero give time your one day sa every week. Except this sa sa every week, mag-schedule ka na meron kang me time. Kunyari, pag uwi mo, kain ka lang. Kausapin mo si Lord. Makinig ka ng music niya. Praise and worship song. Di ba? Alam mo, nabibirduhan sa akin yung mga tao. Kasi, pag nakalagay na yung earphone ko, wala na akong pakialam talaga sa mundo. Kasi, kumbaga nagkakaroon ako ng room sa amin ni Lord. Nakakapasok ako sa most holy place. And I believe sana this evening, ma-remind tayo na ma-restore yung love natin sa Panginoon. Because most of the time, even me, nakikita ko na nagiging busy na lang tayo doing things for God. Pero nakakalimutan natin that He is our first love. Kung na may mga pagkakataon na nararanasan ka na feeling mo walang solusyon, sabi dito, God is not an option, He is the only solution. Pag wala kang pira, huwag kang lumapit agad sa Bombay, be. Si Lord ang una mong tawagin. He is the great I am. He is the God who provides. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Kasi nagugulat na talaga ako na maraming ginagawa si Lord sa buhay ko. And makikita nyo na lang po yun sa mga my day ko. 'Di ba? And bakit ko po sinasabi yan? Kasi si Crizel, nakakilala po siya sa Panginoon through my day. So yung mga my day natin, wag nating yun na parang in-neglect na, ay hindi pala, puro na lang parang PPT na yung niya na. Yung my day niya na. Pero di mo alam na yung mga tao na nanonood ng my day mo, nabibless sila sa'yo.
nagiging totoo yung word ni Lord sa buhay mo. Because, alam mo yun, you thank God for it. And I believe, kung ano naman talaga yung lumalabas sa feeds natin, sa bibig natin, yun tayo. So ano ba yung mga nasa feeds mo, kapatid? Ano ba yung mga nasa playlist mo? After po nung retreat namin, nung Covenant retreat namin 2015, yun po yung Covenant retreat ko. After po ng Covenant retreat, pinagdi-delete ko na lahat yung mga pang-Republican na. Yung mga R&B songs, kasi yun po yung mga gusto ko. Pinagdi-delete ko na po yun. Stupid. I mean, pinagdi-delete ko na po yun. Kasi kumbaga, binago tayo ng Panginoon eh. Hindi lang after retreat, doon ka lang binago ng Lord for 2 days, tapos balik ka na naman sa dating buhay. No. Ang totoong nakakilala sa Panginoon, nababago araw-araw. Mapapansin mo, malutong ka magmura dati, ngayon, puro declaring life na lang yung binibigay mo sa Panginoon. Diba? And, napalitan po yun ng mga worship songs, syempre. That's why, alam niyo po, every time, akala niyo po sa akin, palagi lang ako strong, hindi. May mga times na nangihina ako. Pero anong ginagawa ko? Ang ginagawa ko po, pinapakinggan ko yung mga dating old song na worship song. Alam niyo po kung bakit? Nare-remind ako kung paano ako nagsimula. Yung mga revival, mga Hosanna, with all I am, nare-remind ako kung paano si Lord nagsimula sa buhay ko. Bakit ako titigil? Kung paano ko naranasan yung pagmamahal niya sa akin. Ganun din gusto ko yung mga tao sa paligid ko, especially my family. Ganun din yung maranasan nila. Kaya po yung pamilya ko nahahawa na sa akin. Sabi nila pati sa workplace nila, favored din sila. Parang, kaya lagi nila akong sinasama. Nililibre, di ba? Parang, di ba? Parang, simple random things na ginagawa mo sa kanila. Pero, simple random things na ginagawa mo sa Panginoon. Pero big deal pala talaga kay Lord. Big deal pala talaga kay Lord. Diba, akala mo, doing your devotion sa pasa mo na, big deal pala kay Lord na talagang mineditate mo yon. Hindi ka nagmadali magsulat. That's why old school pa rin po ako. Nagsusulat pa rin po ako. But kasi, feeling ko, nagsusulat ako sa diary. Eh kung may sinulat si Lord for us na Bible, ako naman, yung devotion ko na notebook, sinusulat ko sa Kanya for my diary para sa Kanya. Pangalawa, why we must be excellent, the whole sovereign Holy Spirit lives in you. Bakit ka magiging excellent? Because the Holy Spirit lives in you. God will give you the wisdom. Hindi mo man alam yung mga bagay ngayon, but God will give you the wisdom to do excellently what He wants you to do. Especially we are in the apostolic ministry, maraming pinapagawa si Lord sa atin. Not just preaching the word of God, not just preaching the gospel, but deliverance of the captives. And I believe marami tayong mga office mates, marami tayong mga co-workers. Alam mo yun po yung challenge sa akin, nung nag-pray po si Daddy Bishop, sabi niya, open the door, yung first soaking night natin, open the door daw sa government. And during that time, na-hire na po ako. Kaya nagkatingiran kami ni Mare. Parang sakto talaga na doon ako nilagay ni Lord. And sa mga susunod pa po, tsaka ako mag-testify. But for now, we will continue this. Sabi po dito, why you must be excellent, the sovereign Holy Spirit lives in you. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19, don't you know? Sabi mga sa katabi mo, don't you know? Sa Tagalog, hindi mo ba alam? Sige pa po, sahin po natin, 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and who was given to you by God? You do not belong to yourselves but to God.
He bought you for a price, so use your body for God's glory, for God's honor, glory, and praise. Mga kapatid, tanggapin na natin that we have been crucified with Christ. Hindi na tayo nabubuhay for ourselves, but for God alone. Napakalinaw sabi diyan, you do not belong to yourselves. Kaya mga kapatid, hindi mo na magagawa yung mga gusto mo pag na kay Lord ka eh. At maraming maiinis sa'yo. Maraming magagalit sa'yo. Lalo pag nakikita nila yung favor ni Lord sa'yo, maraming maiinis sa'yo. Bakit siya ganyan? May mga sinasabi na sila sa'yo, but keep on praying for them na they will experience God's love. Sabi pa dito, He bought you for a price, so use your body for God's glory. Mga kapatid, hindi lang yung body mo, lahat ng gamit mo. Huwag mo installan niya ng kung ano-ano. Lahat po ng gamit ko, eto po, nilalagyan ko siya ng mga karatula na favored. Even po yung ano ko, iniinstalan. Nilalagyan ko siya ng mga ganito. Hindi naman po masama. Pero this reminds me na everything that I have is for God's. It's for God. Lahat. Ibig sabihin, itong cellphone ko, hindi ko to installan ng mga laro or anything. Alam niyo po ba nalaglag to sa ilog? Nung kami. But because sabi ko, Lord, di ko naman ginagamit. Parang confident ako, Lord, di ko naman ginagamit yan sa sa mga maling bagay. Di ko naman po siya ginagamit sa ganyan. Alam niyo po, nung pinatunog ko to, nalaglag na lublob. Nung pinatunog ko yung worship song, grabe, gumana pa. Until na gumagana yung cellphone ko. Kasi nga, you must honor God, hindi lang for your hindi lang ng katawan mo. Pero lahat ng bagay na meron ka, lahat ng bagay na ginagawa mo, is you do it for God's glory. Sabi pa po dito, eto na, sabi dito, the sovereign Holy Spirit lives in you. Napakalinaw po sabi dito sa Romans chapter 8, ako na lang po magbabasa. Sa Romans chapter 8 verse 6, to be controlled by human nature results in death. To be controlled by the Spirit results in life and peace. And so, people become enemies of God. Hala ka. Nagiging kaaway ka pala ng Diyos every time na sinusunod mo pa yung human nature mo. And so, people become enemies of God when they are controlled by their human nature, for they do not obey God's law. And in fact, they cannot obey it. Those who obey their human nature cannot please God. Napakalinaw po, hindi po ako may sabi niyan. Ang salita po ng Diyos ang may sabi dyan na hindi na natin magagawa yung mga bagay na gusto natin gawin sa buhay natin. Kaya nga po sabi ko sa inyo, after nung retreat, dinilit ko na lahat ng mga mga kanta. Hindi na rin po ako madalas manood ng TV. Kumbaga parang, I'm so busy, kumbaga mag-edit na lang ng picture for posting. Kasi lahat ng bagay na ginagawa ko, gusto ko si Lord yung mapapurihan. And napakalinaw, sabi diyan mga kapatid, we become enemies of God every time na sinusunod pa natin yung human nature natin. Sabi po dito, ito po yung dineclare natin kanina, Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Next. Yan po yung mga bagay na example ko ng simple random things I'm doing for Him to say I love Him. And I believe meron din kayong kanya-kanyang pwedeng gawin sa Panginoon. Kung paano nyo siya mapapangiti, kung paano nyo masasabi sa Panginoon na mahal nyo siya. And most importantly, paano natin masasabi kay Lord na mahal natin siya? Ang pinakagusto ng Lord is to share the Word of God. Yun talaga. Pero yan, ayan po, alam nyo po yan, akala nyo po simpleng ballpen po yan. Pero yung ballpen po yan na yan ay sobrang special. Hindi ko po yan pinapahiram kahit kanino. Because it is set apart for my devotional notebook. Hindi ko po pinupunitan ng isang hibla
Yung devotional journal ko. Kahit, uy, ayun, paano na lang dyan? Hindi. Para kay Lord yun eh. It is set apart. It is holy for me. Yung tumbler ko po, pwede naman simpleng tumbler na lang, pero every time na gagawin ko yung mga bagay is dapat may marker ni Lord or may guarantee na it is for Him. Sabi po dito, the simple random things we're doing for God may not be big deal for others. What's more important is that God appreciated it and you reminded Him that you love Him too. Do what you can do for God excellently today so that you will never regret it tomorrow. Alam niyo po, that's why I'm living, by the grace of God, I live in the moment. I cherish every moment. Kaya ako nagpa-post sa Facebook, kaya ako nagpa-post sa Instagram, hindi para mag-boast kung anong meron ako. But may babalikan ako. Parang may balikan ako na ito palang ginawa ni Lord sa buhay ko. And He reminded me of everything na hindi man big deal to sa mga tao na nakakakita. Maisip man nila na OA ako. I don't care. Because what's important for me is that I am pleasing my great I am. Sabi nga ni Bishop Art, naging ganun din siya, sabi niya, maraming nagalit sa kanya. Pero ang pinanghawakan niya sa Panginoon, basta piniplease ko si Lord. Basta ginagawa ko yung pinapagawa niya sa akin. Kahit maraming tao magalit sa akin. Basta I am doing what God wants me to do. And last verse po. Revelation chapter 2, verse 2 to 4. Sabi po dito, basahin po natin. I know what you have done. I know how hard you have worked and how patient you have been. I know that you cannot tolerate evil people and that you have tested those who say they are apostles but are not, and have found out that they are liars. You are patient, you have suffered for my sake, and you have not given up. But this is what I have against you. You do not love me. You do not love me now as you did at first. Mga kapatid, when was the last time you said to God that you love Him? Yung totoo. Kailan yung huli na sinabi mo, Lord, I love you? Praise God every day. Diba? When was the last time, thank you, Lord, kasi nakatawid ako ng maayos. Thank you, Lord, kasi safe yung papa ko nakauwi. Yung mga simple thank you natin sa Panginoon, it may not big deal to other people, but big deal sa Panginoon. Those simple random things we do for Him is special para sa Kanya. Kaya nga napiplease mo siya eh. May hingin ka, binibigay niya eh. Kaya nga yung mga cravings mo, binibigay niya eh. Kaya nga nararanasan mo yung favor niya kasi napiplease mo siya. And kabaliktaran pag nag-disobey ka. Diba? And sabi dyan, diba, sabi din doon sa Word of God na yan, iluluha, diba? Iluluwa yung mga maligamgam. Kaya dapat gumagawa tayo ng mga sarili nating kaparaanan, simple random things, just to say, God, I love. Just to say, God, you love Him. Para mag-apoy. Everyday yan. Dapat hindi ka ganito sa isang araw nga, may ganito ka na naman. Sa isang araw, ganito ka. But I'm telling you mga kapatid, hindi madali yung ginagawa natin sa Panginoon. Kasi maraming magagalit. Because we are standing firm in the Word of God. And the only truth that we have is the Word of God. Kaya maraming magagalit. Sabi po dito, what are simple random things you can do for God right now? Kayo na pong makakasagot niyan. But whatever may be, do it with excellence. Do it with excellence anyway.
Hallelujah. Magtapos po tayo sa panalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat for your word this evening, Panginoon. Thank you for using me to share your word, Lord God. Naway marami silang natutunan. Naway patuloy kaming binago, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God. Maraming salamat sa mga kaparaanan na binigay mo po sa amin, Lord God. And Lord, we want to say, Lord God, we love you, we honor you, we praise you, Lord God. Ito po ay ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.